Nagsisimula na ang training ng lahat ng mortal sa bawat universe. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala ulit. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 3 ng Dragon Ball Kakome. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. Pero bago ko ito simulan ay mag-intro na muna tayo. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 3 ng Dragon Ball Kakome. Isa nga ito sa magandang chapter ng series na ito, kaya payo ko sa inyo na tapusin nyo ang ating video para malaman nyo. Pero bago ko ito simulan ay mag-recap na muna tayo. At sa last chapter nga ay atin nakita ang pag-restore ng lahat ng universe. Dahil dito ay na-restore nga din ang lahat ng rebelding god sa oras na ito. Dito nga din ay ipinakilala na ang totoong mother ng lahat ng angels walang iba kung hindi si Grand Priestess, ngunit dahil nga sa init ng tensyon sa pagitan ng gods ng bawat universe na na-restore, then sa mother ng angels na si Grand Priestess at kay Grand Priest, ay napagpasyahan nga dito ng Grand Priest na isil muna ang lahat ng ito. Ito nga ay tatagal ng halos 2 taon, at sa moment na din na ito ay sinabihan na nga ng Grand Priest ang lahat ng Kais at mortal ang about dito. Dito na nga papasok ang Chapter 3 ng Dragon Ball Kakome. At sa unang panel nga ay ating makikita itong si Vegeta na kakatapos lang mag-training. Si Bulma naman dito ay nag-iisip nga about sa 2 taon na palugit sa kanila. Tinabi nga nito na kailangan nga daw nilang maghanda ng mabuti sa loob ng 2 taon. Sagot naman dito ni Vegeta na oo, kailangan namin magkaisa at alamin kung ano nga daw ang magiging rule ng bawat isa sa kanila. Dagdag pa dito ni Vegeta na kailangan nga daw nilang hanapin itong si Broly, naniniwala nga daw siya na malaki ang magiging tulong nitong si Broly sa kanila. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na kung pwede nga daw na wag na nitong isama yon kulay berde at dilaw na kasama ni Broly, kung pwede din daw ay sabihin ni Vegeta sa kanya ang pangalan ng dalawa na yon. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na dadalhin nga daw niya si Gohan, Trunks at Goten kay Whis para nga makapag-training na ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay atin makikita itong si Piccolo na nagme-meditate. At ilang segundo nga lang ay may biglang ang dumating. Sa next panel naman ay ating makikita itong si Bulma na kasalukuyan kinakausap si Jaco. Inuutusan nga ni Bulma si Jaco na hanapin si Broly. Sa moment na ito ay pumunta nga si Vegeta dito kante Gohan. Tinanong nga dito ni Vegeta si Gohan kung ito daw ba ay mag-training or mag-aaral. Sagot dito ni Gohan na parehas nga daw niya yon gagawin. Si Vegeta nga dito ay nagsuggest kay Gohan na mag-training nga daw ito kay Whis katulad ng ginagawa ni Goku, balak na din daw niyang isama si Goten at si Trunks doon kay Whis para mag-training. Sagot naman dito ni Gohan na hindi na nga daw, may naisip nga daw siyang isang idea kung saan ay pupuntahan nga daw niya itong si Jiren at Toppo para sumama sa mga yun para mag-training. Sa moment na nga na ito ay pumunta nga si Gohan sa bahay ni Krillin para nga sabihan ito about nga sa paghahanda na gagawin nila at hinahanap nga din ito sila Yamcha. Ngunit ilang segundo nga lang ay tinawagan nga ni Vegeta sila Gohan, Krillin, Goten at Trunks. Sinabi nga nito ang about kay Goku, sinabi nga daw sa kanya ni Whis na si Goku nga daw ay nasa Universe Zero kung saan ay nandun nga ang mga gods na naka-freeze. Dahil sa sinabi ni Vegeta ay talaga kinagulat nga ito nila Gohan, Krillin, Trunks at Goten. Sa kabilang banda naman ay balik nga ang scene dito kay Piccolo kung saan ay pinuntahan nga siya ng kapwa niya na Mekyan. At plano nga ng mga ito na makipagsanib puwersa dito kay Piccolo bilang paghahanda sa magaganap na war na agad namang sinanayunan dito ni Piccolo. Sa next panel naman ay ating makikita itong sila Broly na nakapunta na nga sa planetang Vampa kasama nga dito ni Broly sila Chile kung saan ay nandito nga din si Bulma. Si Bulma nga ay nagulat dito kay Broly kasi sobrang taas daw pala nito. Salita naman dito si Chile at sinabi nito na ano nga daw ang kailangan ni Bulma sa kanila. Sagot nga dito si Bulma at sinabi nito kung nakita nga din daw ng mga ito ang isang malaking parang bola na nagmula sa langit. Salita naman dito ang kasama ni Broly at sinabi nito na kakaibang panaginip nga daw yan. Si Bulma naman ay nag-iisip nga din dito at sinabi nito na isang panaginip lang ba talaga yon. Pero nagsalita nga ulit dito si Bulma at sinabi nito na siguro tulog kayo noong mga araw na nag-announce ang Grand Priest. Pero sa moment na ito ay biglang ang tumawag itong si Whis kay Bulma. Sinabi nga dito ni Whis na bad news nga daw na talagang kinagulat nga dito ni Bulma.
Sa next panel naman ay atin makikita itong sila Gohan kung saan ay sinasabi nga dito ni Gohan na habang wala pa nga daw ang tatay niya ay sila na nga daw muna ang magiging role player. Pero sagot nga dito ni Krillin na naiintindihan nga daw niya itong si Gohan pero sa point na daw na ito ay wala nga daw siyang magagawa. Katulad nga daw ng sa Tournament of Powers hindi nga daw niya nagawang makipaglaban sa mga malalakas na kalaban tapos ngayon naman daw ay mga gods ang kanilang kakaharapin na sobrang lalakas nga daw ng mga yon. Dagdag pa dito ni Krillin na gusto ko ang way mo Gohan kung paano mo pinapalakas ang loob ko pero ngayon ay undecided pa ako, ngunit kahit na ganun ay sasama pa rin kami ng pamilya ko. Titanda naman ay nagsalita nga din dito at sinabi nito na tama nga daw si Krillin na ibang usapan na yon sa ngayon. Dito nga ay nagsalita si Gohan at kita nga sa mukha nito ang determinasyon, sinabi nga nito na sobrang tagal na nga daw nang laging si Papa ang nagliligtas sa atin, kahit sa mga taong mahihina ay handa niyang isugal ang kanyang sariling buhay para sa mga ito. At kung gusto niyong manatili dito kasama ang mga tao ay gawin niyo, ilang bilyon at ilang milyon tao ang nag-aantay sa tulong natin. After ngang masabi ni Gohan ang kataga na yon ay mabilis nang sumama sila Yamcha at Tenshinhan dito kay Gohan. At sa point na ito ay kinausap nga ni Android 18 si Krillin at sinabi nito na makinig ka, alam ko ang dahilan kung bakit mo ginagawa ito, pero hindi lang ito about sa pamilya natin, tungkol ito sa atin lahat. Tagot nga dito ni Krillin na ano ba ang gusto mo? Tagot nga ulit si Android 18 at sinabi nito na ikaw ang bahala, kung saan ka ay doon ako, handa kitang suportahan sa lahat ng bagay. Dito nga ay parang kinilig itong si Krillin sa mga sinabi ng asawa niyang si Android 18. Sa next panel naman ay atin makikita itong sila Trunks na nagpapaalam na nga dito sa nakakabatang kapatid niya. After nito ay mabilis na nga silang pumunta sa meeting place nila. Dito nga din ay atin makikita ang lahat ng Z-Warriors na talagang handa na sa kanilang pagsabak sa matinding training. At silang ang lahat ay papunta na din sa meeting place nila. Dito nga ay atin makikita itong sila Whis na kasalukuyan nag-aantay sa kanila. Dito nga ay ipinakita ang isang magandang larawan kung saan ay ating makikita ang lahat ng Z-Warriors. Sa moment na ito ay nagsalita nga si Whis kung nandito na daw ba ang lahat. Tagot nga dito ni Gohan na nandito na nga daw silang lahat, ang una nga daw nilang puntahan ay ang Universe 9. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na Universe 9. May plano ka na ba? Tagot nga dito ni Gohan na meron na nga daw siyang balak na gawin kasama itong sila Yamcha at Krillin, makikita na nga daw nila Vegeta kung sino nga ba ang dapat katakutin dito, itong si Gohan nga ay talagang sobrang taas ng confident. Salita naman dito si Yamcha at sinabi nito na hindi ako na-impressed kasi kaya ko namang lumaban ng mag-isa. Dahil nga sa sinabi nito ay tumawa nga dito sila Gohan at sinabi nito na makikita natin yan. At dito nga ay naghahanda na nga sila sa pagpunta sa mga universe na kanilang pagsasanayan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Vampa kung saan ay nandito nga sila Bulma. Sila nga din ay naghahanda na para umalis at pumunta sa universe na pagsasanayan ni Broly. Ngunit ilang segundo nga lang ay sobrang bilis na pagpapalipad ang ginawa dito ni Jaco na talagang kinagalit dito ni Bulma. Sa kabilang banda naman ay atin makikita itong sila Whis kung saan ay tanaw na nga nila ang Universe 9, ito nga ang una nilang pinuntahan. Si Gohan nga dito ay ating makikita na seryoso at sinabi nito na ang planeta na nga daw na ito ay binubuo ng cotton and streams, at meron din nga daw itong makapal na layer na binabalot ng mga ulap. Salita naman dito si Krillin at sinabi nito na gaano nga daw ito kakapal. Sagot dito ni Whis na halos 3,000 kilometers nga daw ang kapal ng layer na ito na talagang kinagulat dito ni Krillin. Sila nga ay malapit na sa planeta na kanilang pupuntahan. Salita nga dito si Gohan at sinabi nga nito na umuna na nga daw itong sila Yamcha, sa next na pagtigil na nga daw siya bababa. Na agad naman sinanayunan dito nila Yamcha at mabilis na nga itong bumaba. Sa next panel naman ay ating makikita itong si Vegeta na pumunta sa planetang Sadala, at kinalaban nga nito ang lahat ng mortal na nasa planeta na ito. Habang sila Trunks at Goten naman ay pumunta na sa planetang Beerus. Sobrang saya nga ng mga ito kasi nga nakita na nila ang planeta ni Lord Beerus. Si Beerus naman ay nagulat dito at sinabi nito na ano nga daw yan, hindi daw club ng mga Saiyan ang bahay niya, at pauwiin na nga daw ni Whis ang mga yan kasi wala naman daw playground dito. Dahil nga sa sinabi ni Beerus ay sobrang nagalit nga dito si Goten at sinabi nito na anong club, ang papa ko ay nasa delikadong sitwasyon at maari niya yun ikamatay. Sagot naman dito ni Lord Beerus na ang papa mo na si Goku ay hindi na dapat inaalala, maari naman siyang mabuhay ulit kung gugustuhin niya. Dahil nga sa sinabi nitong si Beerus ay hindi nga ito nagustuhan ni Goten at mabilis nga itong umatake kay Beerus.
Pero itong si Trunks ay pinigilan nga itong si Goten sa gagawin nitong pag-atake. Ngunit huli na nga ang lahat kasi nainas na nga dito itong si Lord Beerus at inatake nga nito si Goten at sinabi dito ni Beerus na huwag kang magwala dito. Si Goten nga ay tumalsik ng sobrang layo. Pero nang magsasalita pa ito ay mabilis naman siyang kinapitin ni Beerus sa mukha. Dito nga ay atin makikita si Beerus na pinipitik itong si Goten at sinabi nga nito na siya nga daw ay malupit sa kanyang mga bisita, ang gusto nga daw niya ay malakas ang bibisita sa kanya. Sa kabilang banda naman ay atin makikita itong sila Yamcha na kasalukuyan na nakikipag-interact sa mga mortal dito, ngunit hindi nga nagsasalita ang mga ito. Kaya iniisip dito ni Tenshinhan na hindi daw ata maalam magsalita ang mga tao dito. Sa kabilang banda naman ay ipinakita nga itong si Vegeta na kakatapos nga lang bugbugin ang mga mortal sa planeta na ito. Pero ilang segundo nga lang ay nakita nga ni Caulifla itong si Vegeta at sinabi nito na ang nga daw ang ginagawa nito dito. Sa next panel naman ay nakapunta na nga sila Bulma sa Universe 6, sila naman ay papunta na sa planetang Sadala. Sa moment na ito ay sobrang galit na galit nga itong si Bulma kay Jaco. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa Universe 6 kung saan ay kasalukuyan ngang nandito sila Toppo, Jiren, Belmod at ang iba pa. Dito ay nagsasalita ang Angels ng Universe 6, sinasabi nga nito na hindi na nga daw mawawala ang kapangyarihan ni Belmod. Halos 3 milyon taon na nga daw na nabubuhay si Belmod as God of Destruction ng Universe 6 at nandito na nga ang lahat ng attributes ng isang immortal. Salita naman dito si Belmod at sinabi nito na mamamatay nga din daw siya, ngunit wala naman daw nakakaalam nun. Salita naman dito si Toppo at sinabi nito na si Belmod nga daw ang isang warrior na kanyang nirerespeto. Pero ngayon daw ay maghahanda pa rin siya para makita ni Belmod ang potential niya. Dito nga ay mabilis na nagpalabas ng sobrang lakas na chi itong si Belmod at Toppo. Sa moment na nga na ito ay pinapasa na nga ni Belmod ang walang hanggang kapangyarihan niya as a God of Destruction ng Universe 6 sa kadahilanan na sobrang tagal na nga daw niyang ginagawa ito. After nga ng ritual ay atin makikita itong si Jiren na may napansin na isang bagay na bumagsak sa kanilang lugar. Kaya nga mabilis itong pinuntahan ng kasamahan ni Jiren. Sa point na ito ay balik lang ang scene kanda Toppo, kung saan ay ating makikita itong si Belmod na wala na nga at si Toppo na nga ang bagong God of Destruction dito. Tinanong nga siya dito ng Angel kung ano nga daw ang nararamdaman nito, sagot nga nito na ayos nga daw. Pero nang makita nga ni Toppo si Belmod ay talagang nalungkot na nga ito. Sa moment na ito ay dumating nga bigla si Gohan at sinabi nito na hindi nga daw niya naiintindihan ang kanyang nakikita pero ang oras nga daw ng kanilang paghahanda ay nagsisimula ng tumakbo. Kaya ano nga daw ang ma-offer nila Toppo at Jiren sa kanya. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Sa tingin nyo guys bakit sa Universe 6 gusto ni Gohan mag-training? Comment below guys.